Hi there mga langga, good morning sa inyo, maulan na umaga. And for today's video, actually na-miss ko kayo kasi ang tagal ko hindi nakapag-record ng any topics. So for now, ang pag-uusapan natin, dahil sinipag ako, pag-uusapan natin is about ano nga bang mangyayari sa account if namatay yung account holder. Kasi nga 'di ba sa finifilapan yung form is wala namang doon na, though merong bank na may doon, may portion doon na fifilapan mo yung beneficiaries mo. Kung sino yung mga beneficiaries mo. Most of the banks walang nakalagay na ganun. So anong mangyayari kasi ayun nga wala namang portion doon or hindi tawag dito declared most of the time kung sino yung mga beneficiaries mo. For today's video, merong sasali sa atin. Kasama ko dito sa work. Ano tawag dito? Wait natin ng konti kasi getting ready Morning pa lang. So, magsa-start pa lang namin. 8 pa lang. So, wait natin siya matapos kasi kasali natin siya sa chikahan dito. Pressure ka, be? Halika. Andito kami, nagtatago muna kami sa area na sa isolated area. A few inches later. Hi mga kalangga. Let's welcome. Langga, be. Langga. Magmukhang yan, tunog langgam. Tawag dito. Hi everyone. Hi mga langga. Please meet Aga. Siya yung isa sa mga ka-office mate ko dito sa Katipunan branch. Ayun. Be, yung topic natin ngayon is about para teacher anong mangyayari sa account kapag namatay na yung account holder, 'di ba? Kasi most of the time yung mga not all banks, 'di ba? Walang declared beneficiaries. Regular savings, regular account So tawag dito. Idea mo din natin, anong mangyayari for example yun nga, deceased na yung account holder. Yung pera niya mapupunta sa akin. I-share mo naman sa akin. Ano ba yan? Lalo mag-dito yung account. Tingnan. Na-transfer. Uy, joke lang yon ha. Mga ano pa naman, baka yung iba dyan patola. Joke lang yon. Ito naman. Baka maniwala. Game. Anong mangyayari? For example, single account holder. Okay, pag single account holder, initially, kapag nalaman ng bank na deceased na yung client, ang unang-una nilang gagawin is i-hold yung account. So, basically, hindi mo na siya magagamit or hindi siya magkakaroon ng transaction. Ano pa? For example, na siya, dumating na yung pag-hold na yun, hindi lang para sa single account holder Basta account holder na laman ng bank na deceased or namatay na, yun, automatically i-hold yun. And then, what if pumunta sa branch na yung heirs. kamag-anak, yung mga heirs, sino ang kakausapin or sino yung immediate beneficiary? Immediate beneficiary. Depende. Pero, most of the time naman, binibigyan natin ng list of requirements. Si client or yung mga kamag-anak para mag-comply. Yeah, for the idea, for example, single account holder. Ang immediate beneficiary nun is the parents. Single kasi siya. So, automatically, the parents. Kung living pa yung parents, initial sila. Pero, if not living na, the siblings, kung wala siyang kamag-anak, yun. Proceed ka sa branch, bibigyan ka ng requirements kasi medyo, kailangan na i-dig deep kung sino yung beneficiary nung namatay na yun since kung hindi na available yung immediate family niya. So, for married naman, automatically, spouse, di ba? Living spouse. Pag wala na si spouse, kung may anak, yung may anak. So, yun, if
same, if immediate families ang hindi avail or hindi yung immediate families are not available, punta na lang kayo sa branch para ma-discuss sa inyo and mabigyan kayo ng list of requirements. Paano kung Madugo kasi yung mga list of requirements. oo. Ang dami. Actually, kasi madami siya. Ito, ang sinishare namin sa inyo is the basic lang naman para magka-idea kayo kung sino yung pwede. But, hindi siya katulad sa insurance na pag namatay ka, for example, sa insurance company, gagawa ng parang para hanapin ka. I'm not against the bank, ha. Yes. Pag kunwari, hindi alam ng family mo na may account ka sa certain bank, At nilihim ni Mr. sa'yo. yes, at secret yung account, anong mangyayari? Nandun lang siya, wala Oo. namang gagalaw dun sa account. Yes. Naka-hold, or naka-hold siya. Until may mag-claim. Claim. But, if, how many years nang nakalipas, for example, 10 years 10 na, years. wala pa rin nagki-claim. So, may gagawing steps si bank para hindi na siya nakapending sa list of natin. Basta hindi na siya nakapending sa bangko. May mga certain procedures na. So, better, kung gusto mo ng savings, and isi-secret mo sa family mo para by the time sila yung makikinabang, sa insurance ka. Yes. 'Di ba? Sa insurance ka mag-invest. But, kung gusto mong para sa sarili mong ganyan-ganyan in the future, kahit papaano, do hindi mo naman kailangan ipangalanda ka na may account ka. Ilagay mo naman dun sa area which something happened to you. Makikita nila. Kasi, 'di ba? Tama ba? Okay, yung parang may organize ka na Yes. lahat ng accounts mo, list Oo. of accounts, Kung yayamanin ka, insurance. Oo. may vault, May vault ka. pero may code. May vault ka, pero may code. Ang hirap, di ba? Isulat mo dun sa vault sa taas. Yung Oh, code. pero, di ba may vault ka? Isulat mo dun sa taas yung code. So, useless yung vault. Para lang siyang ref na no? In case of Anytime pwedeng emergency, buksan. ito yung Oo. code. Pero kailangan kahit papano, meron kayong area doon na, for example, may mangyari sa inyo. Alam nyo sa sarili nyo na makikita at makikita doon. So, hindi masasayang yung pera ninyo. Kasi, Yes. Diba, tama? Oo, kasi yung iba, hindi nila alam yung parents nila or yung spouse nila. Oo. May account, sayang, anda to. Kasi ang mangyayari nun, aabutin ng, for example, hindi nalaman ng bangko na namatay na yung account holder. Tapos, 'di ba, pag checking account or saving, pag checking 1 year, nadodormant pag walang Nadodormant. transaction. Pag savings, yun yung pag walang transaction, madodormant siya. So, pag after madormant, tapos pagpalagay natin 10 years ulit, kasama na siya sa escheated, di ba? Yes. Escheated accounts. Ano ba yung escheated accounts? Ito yung mga kinoconsolidate ni bank na mga wala ng galawan. For Tapos, may sasubmitan. So, si government yung nakikinabang. Oo. Si government pa din. So, So, pasasalamatan ka talaga ng gobyerno natin kung malaki ang iyong ambag. So, malaki maliit dahil may ambag ka, salamat sa So, iyo. ayaw mapunta sa gobyerno. Yes, kung ayaw mo mapunta sa gobyerno, gusto mo sa family or family mo, ganyan-ganyan. So, wag mo masyadong i-secret sa kanila. Kung madami kang pamilya, ganyan, kahit isa doon, nakakaalam. Pero, malas-malas. pamilya. Ang daming pamilya. Pero, Mamili ka na lang kung kanino oo, kung pamilya sino mo. yung pinagkakatiwalaan mo sa lahat. Pero, yun nga, much better insurance na lang talaga kasi madami. Depende sa need mo. And then, what if hiwalay sa asawa? Diba? Legally, Good question. di ba? Namatay, hiwalay sa asawa. Legally. Ibig sabihin, since walang divorce sa atin, annulled yung kasal. Yes. So, Sa family nung girl o nung boy. pag annulled siya, tas may anak, Yun. sa Sa anak, anak. sa anak siya mapupunta. Pag walang anak, sa parents. Sa akin na lang talaga. Sa amin na lang. Kailangan namin pera, be. Ang tawag dito. Pero kapag hindi siya legal na hiwalay, or May habol pa rin. may habol pa din. Kahit hiwalay sila, pag hindi legal, may habol yung other spouse. Kaya yung iba, hindi nagpapakasal kasi ayaw nila ganyan-ganyan. Pero yun nga, pag kasal kayo at hindi legal yung hiwalay ninyo,
automatically may habol si asawa. 100% ng ano mo, 50% yung kanya, the other 50% may kahati pa rin siya dun sa share kung may anak kayo. For example, 100%. 50% nun, kanya lahat yon. The other half, may share pa siya doon kung ilan sila yung maghahati noon. Correct me if I'm wrong kung mayroong mga taga-bangko dito or may iba sa inyo na may knowledge regarding sa Comment ganyan. below. Comment down below. Let me know kung mali ako. So, yun. Usap tayo. Kahit dyan na sa ano natin, comment natin. So, yun lang mga langga. If ever you have questions, please let us know again sa comment section natin. And then, once again, this is Aga. First time niya guest! Ay, guest! Ay, Kalangga! So, yung mga langga, hopefully, the future videos ko, kasama pa rin natin si Aga and yung isang kasama ko, si Jen. And sa operations kami, may other personnel din sa sales. So, hopefully, masama natin sila sa future videos ko. So, that's it mga langga. Again, kung meron kayong question and meron kayong natutunan, kung meron kayong natutunan sa video na to, please do like and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. And see you again on my next video. Bye!